Mega love shout out. Time check here as I am doing this video is 20:30 ng gabi ng November 30. Ayan. Wala sana akong vlog ngayon kasi wala akong na-prepare na mga slide. Wala rin ako sa mood kasi galing pa lang kami sa labas. So medyo napagod. Ayan. Pero nung nag-browse ako sa aking YouTube, meron nag-pop up na isang comment na isang netizen na nagtatago naman sa kanyang profile picture na cartoons at wala siyang subscribers na pinipersonal ako. Ang video kung saan siya nag-comment ay doon sa thumbnail ko ay ito pala yung napahiya si PBBM sa United Arab Emirates. And out of 800 plus na nag-comment dyan sa comment section, meron dyan nabibilang lang sa daliri ko ang mga pro-PBBM. At itong isang nag-comment na nakalimutan ko i-screenshot bago ko i-remove. Sa bagay, kahit kasi ilagay ko yung pangalan niya dito sa screen natin, hindi rin naman siya makikilala dahil nagtatago siya sa dummy account at wala siyang subscriber. Tinitira niya ako sa pronunciation ko na yung magazine ay ginawa ko daw magazine. Yung United Arab, dapat daw kinukumpleto ko, United Arab Emirates. Hindi siya nag-comment about sa kanyang Pangulong Bangag. Ako yung kanyang tinira. Diba? So, ganun ang gawain ng mga talunan. What? Kaya nga, itong channel na to, intended ko itong create na waray. Ayan o, waray. Nakikita mo yan, waray. Ibig sabihin, waray ako. And I have so many imperfection when it comes to my language, my pronunciation. Kasi waray ako. Pero at least, may nagagawa ako sa channel na ito para imulat yung mga mata ng mga bangag pa rin hanggang ngayon. Diba? Bumoto ako sa bangag na Pangulo mo. Huwag mo sabihin na hindi ako bumoto. Sabi ko, nag-ambag pa nga ako dito ng pa-sandwich at pa-soft drinks. Nung time na nangangampanya sila ni VP Sara. At ito ang katotohanan kung bakit ako bumoto dahil kay Inday Sara panawagan na kung hindi nyo man lang iboboto si Pangulong Marcos, huwag nyo na rin ako iboto. Yun ang purpose ng pagboto ko sa Pangulo mong bangag. What? Hindi na dahil sa kagustuhan ng puso ko. Tapos pupunta-punta ka dito sa channel ko, magko-comment ka, puro panin na para tirahin mo ako. Sabi, hindi po ako nag-vlog para pag-English. Dahil hindi naman yun ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin yung bangag mong Pangulo, hindi yung pronunciation ko. Tama? Kaya nga nilantad ko dyan, waray, waray. Ibig sabihin, I am a native, I am a waray non, and I don't speak well sa gusto mong salita. What do you expect? Talunan ka talaga eh. Namimersonal ka kasi hindi mo maipagtanggol ang Pangulo mo. Kaya ang host ng channel na pinupuntahan mo, ang tinitira mo, wala kang maipagtanggol sa Pangulong Bangag. Kaya mga YouTuber o mga host ng YouTube ang tinitira mo. Diba? Napahiya ka ba dahil sa out of 860 plus comment, ikaw lang dyan ang nag-comment ng ganon? Dalawa lang kayo? Huh? Patunay na ang Pangulo mo bangag. At kung gawain mo rin magbangag, kaya mo siya pinagtatanggol, well, hindi mo nga pinagtanggol eh. Ako ang tinira mo. Pero halata na PBBM ka kasi sa dulo ng comment mo, tinira mo si Inday Sara. So, ibig lang sabihin na makabangag ka nga. Huh? At ako ang pepersonalin mo, ba't di mo puntahan ang bangag mo at siya yung i-correct mo? Tingnan mo ang picture nila. Ngayon lang to ha, parehas ngayong araw dyan sa Pilipinas, kung nasaan ka man ngayon na nag-comment. Ayan o. Oh, sino ang stress sa dalawang leader natin? Leader mo. Diba? Yung leader mo ang stress? Wala na kayong magawa dahil talunan na kayo. Dahil wala na kayong magawa na hindi na nyo na kaya ipagtanggol ang ating ang Pangulo.
dahil sa kanyang pinagawa. Tingnan mo dito para lalo kang lalo kang magising sa katotohanan. Yun yung kanyang talaga, yun yung kanyang headlines, napakalaki. Pero pumunta ka, basahin mo yung mga comment section nila. Puro Inday Sara ang pinagtatanggol. Siya na nga yung nasa headline na pagkalaki-laki ng mga letters patungkol kay PBBM. Imbis na magalit dyan ang mga tao dahil pagbanta ito ng buhay, saan kumampi? Punta ka dyan. Ang pangalan nito, saan ba natin to kinuha? Wait. Puntahan ninyo, baka sabihin nyo naman, nag-iimbento ako This is, ayan, BS News, Dig Powered. Ayan, this is 5 days ago. Pagbanta na ang doon, ang headlines. Pabor pa rin lahat kay VP Sara ang simpatya. Diba? Ibig lang sabihin na meron nang dapat baguhin ang Pangulo ng Pilipinas na hindi na siya talagang karapat-dapat nasa posisyon. Kailangan niya bumaba. Dahil hindi na kaya niyang gampanan ang kanyang ginagawa. Di ba, mag-survey ka sa lahat ng mga bansa. May account ka naman sa YouTube, tumingin ka ng mga comment section kung kanino ang mas maraming may simpatya. Kung sa bangag mong Pangulo o sa pangalawang Pangulo. Sa kabila ng binantaan niya ang buhay. Ngayon ako ang titirahin mo. Pahiya na naman kayo dahil yung interview ngayon ni VP Sara na sinabihan siya ng isang kongresista na nagmamadali siya magpangulo. Ano nangyari? Pahiya na naman kayo. Dahil, panuuri natin yung kanyang statement. Po kayo maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbubukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment. Kahit hindi siya mag-ambisyon magpresidente, talaga siya yung inuudyok ng mga tao noon pa man. Kaya yung mga talunan na nagko-comment dito sa comment section ko na pati akong tinitira nyo, personal. Anong gawin ko? Pag nag-Spanish ako dito, do you think you will understand? If I'm going to speak the language here in Spain? Hindi ko ginagamit because kahit alam kong hirap ako mag-Tagalog because I am a Waraynon, I tried na i-feature ko itong hindi galing sa akin, nandyan, galing sa College Times, na sinare ko lang dito. Hindi ko gawa-gawa kasi ang dami mo pa rin sinasabi dyan na fake news ako. Paano ako naging fake news? Hindi ko sariling platform yung College Times, tapos sabihin mo ako fake news, igaling dyan sa, kung taga dyan ka sa United Arab, sa palagay ko hindi ka taga dyan. Kasi majority ng mga taga-Arab, dyan, ang comment nila ay panay pro-Sara. At ito pa, isi-share ko sa'yo para alam mo, malaman mo na ang presidente mo ay hindi para talaga sa kanya ang posisyon. Itong vlog ni Ayan, siya pahiram ako nito ha. One moment. Mabuting sinabi ni Senator Amy Marcos dito. Then, pakinggan din natin yung sinasabi ni Senator Bato. Ilalas natin yung sinagot sa kanya, no? Ni VP Sara. Kilala ni Bongbong, si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday.
Nung 2021, ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Piliin bilang president. Bilang Vice. Oh, Mm. galing sa talo si Bongbong Marcos noong 2016. No? Ay, kung gusto niyo pala mag-subscribe, Sean Wayne Vlogs ang kanyang channel. Kanina yung ilalagay ko sa description. So, napakabait nitong vlogger at napakatalino kasi nag-aaral siya ng law. So guys, hindi naman talaga sa pilitang si Sara hindi naman ambisyon ni Sara magpresidente, pero itong si Amy Marcos, kasi inamin niya rin doon kay Dr. Willie Ong, and one-on-one nila, na sila talaga ang pumupunta sa Davao para kausapin si VP Sara, di ba? Kasi alam nilang hindi sila mananalo. Kaya tama yung sinasabi ko na bumoto ako kay PBBM dahil kay Inday Sara. Dahil sa kanyang mga pronouncement, hindi nyo iboboto si PBBM, wag nyo na lang ako iboto. Yun ang nag-udyok ng mga tao para sa pilitang iboto siya. Pero actually, hindi talaga siya gusto ng mga, kahit dito sa amin, hindi siya dito gusto ng mga tao. Kaya, alam nyo, kahit hindi namin gusto, minahal naman namin sila nung first years nila na naupo, di ba? Kasi okay naman. Pero nung labas na ang mga resibo na nagbabangag siya, doon na. At doon kayo pumunta kay Miss Maharlika, meron pa doon mas malinaw pa sa sikat ng araw sa ipinalawanag ni Kati Binag, yung lalaki doon na ang pangalan niya ay, ano ba yung pangalan? Nandun sa kay Miss Maharlika vlog, may isang lalaking umakyat sa StreamYard ni Miss Maharlika na siniwalat niya lahat, alam niya lahat na tumitira ang Pangulo niyo. Kaya tanggapin nyo na lang na wala na talaga siyang pag-asa na makuha pa ang tiwala ng mga tao. Imbis na manira kayo sa mga host na nagbibigay paliwanag na ang ating Pangulo ay kailangan niya ng magbago. Kung kaya pa niya magbago, kasi kung hindi niya na kaya magbago, bumaba na siya sa posisyon niya dahil sayang yung mga tax ng bayan at mga remittance namin ng mga OFW. Hay nako, yun lang at maraming salamat sa inyong lahat. Bye for now.